Sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga yung Senador Kiko Pangilinan. Nakakaisang araw ko pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? Ako diretsahan ako eh. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka. Para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Di ba? Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Pwede naman kaming magdebate dun. Hindi naman nagsasalita sila. Hindi, ako siguro, Sen, alam niyo, natakot sila sa nangyari nito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo eh. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. Tama. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas eh? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Ito baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto. Yes. So guys, sa inyong palagay, no, para sa akin yung mga taong alam mo yung gusto talagang i-push yung independent body na mag-imbestiga dyan sa flood control, may kinalaman yata yan eh. Sa flood control, lalaka. Bakit ayaw mong imbestigahan yan? So ayaw mong masama ka sa investigasyon, di ba? Ako naman na itanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang ha. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang ang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng ito mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Yes. Si Senador Kiko Basan una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko.
Say goodbye to switching Grabe. prescriptions. So, technically, miyembro siya ng Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Nasasapawan na kasi sila, kaya yan, gusto din nilang sumikat, 'di ba? Pinapasikat nila si Vico Soto, si Mayor Magalong, pero naku guys, 'wag kayong magpauto diyan, mga yelo yan sila. Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oh. Para sumikat Ano po din gusto niya siya. palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Ba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo, Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. saka wala siyang tiwala sa committee. Ayun pa, yun Hindi, pa. Correct. manawagan ka. Baka Ayun, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto Correct. sa ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang eh, di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba? Sen, Ayaw sa sa class tingin niyo po, president. kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Opo. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo pa, baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito Wala nga, pa kayong tiwala eh. talagang medyo kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ko pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung yung ombudsman talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Opo. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ako, okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Tama. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen?
nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Abay, ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi baka sabihin ni Kiko pag pumunta sa Pampanga, oh, palay! Wow, palay! Nabilad 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Hindi, subukan mo. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yon ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Naman. Pwede naman kaming magdebate doon. Diba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po pabor sa inyo . Pangit yung sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating . Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election . Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasa pawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Tama. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito . Wala naman . Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman . Problema ba yun? Yun naman. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi sa Lunes, particular sa Lunes. Kasi na-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din . Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin . Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito, Sen, yung second hearing nyo. Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Dapat sana nga niya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun . Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit? Kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito . Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito . Yun na nga po. In-announce ko naman yun . Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, o di sana sumama siya doon. Ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, magpi-privilege speech pala kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit na? Yun talaga naman, nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget na ito.
Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na makapagsisimula ako ng pagdinig. Kasi Ayaw nila kamo masapawan. Grabe talaga tong mga, nako, yung mga lang talaga yung pinaglalaban nila dyan. Yung mga mukha nila, hindi talaga yung mga Pilipino. Lalo na yung si Ping Lacson, puro lang yan mga patutsada dun sa mga revelation niya pero walang ginagawa. mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, maapektuhan ka ba, Kam? Ay, yun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na baka mawalan ka ng loob. Na-out of focus eh. Puro, kumbaga, pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo nga naman. Parang namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati Hopia, kinuha pa nila. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. May mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung aking patakaran. Nako. Wow! Kaya nako talaga, saludo talaga tayo kay Marcoleta pagdating dyan.